Wow! Ang dami nito. Ito naman yung... Nako agad. Wala pa presyo. I'm in the twilight stage of my life. Ayokong maiwan ito na without passing on the knowledge. Yung pera natin yan, tinatawag na fiat money. Yan. Ang fiat money, ibig sabihin, may value siya dahil lahat tayo nag-agree na may value siya. Pero paano kung dumating yung punto na hindi tayo lahat na nag-agree? So, my presence here comes as a surprise to me. You know? Well, your presence here comes as a surprise to me too. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon. Sa talagang mainit na kape sa mainit na panahon. Talagang mga Pinoy nga naman. Pampalamig yan ng panahon. Pampalamig ha. Ano yung atin po sir? Ito ay mga collection Nako. na Sige. I'm about to find a deserving buyer. Wow. Bagong lahat, ano po pangalan nila sir? My name is Fred Gutierrez. Fred Gutierrez. Taga saan po sila? Taga Batangas ako. Batangas! Naku, talaga naman, pumunta pa kayo dito sa Kamias. Galing pang Batangas. 2 oras na naman. Buti na lang may appointment kayo. Kasi ang dami talaga pupunta dito, wala appointment. Tapos, yung dala, minsan kulang pa doon sa pamasahe o kulang pa doon sa panggas. Pero sa inyo, hindi ko pa nabubuklat lahat to. Mukhang alam ko na eh. Mukhang sold na to eh. Oh. Wow. I'm in the twilight stage of my life. Ayokong maiwan ito na without passing on the knowledge of how valuable and how anong tawag dito? Historical this can be, you know? Sige, tingnan lang natin ano. Wow. Meron tayong mga naka-slab at meron hindi naka-slab. Wow. Wow. Bawat coin. Wow. 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 Ang dami nito. Ito naman yung... Nako agad. Wala pa presyo. Ito naman yung mga hindi naka-slab. I think they were opened or cleaned up earlier. Ano? Ayan, okay. So meron tayong ano, ilan ba to? Ang dami nito 12 coins yan. 7 are on slabs and 5 are not. Okay. 12, okay. So bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pieces na gold coins plus 1 Morgan dollar. Morgan pala ang tawag. Oo, 1 Morgan dollar. Gawa sa Carson City. Yan, Carson City. What year? 1878. Wow. Yan yung mint mark na medyo mamahalin. Yung 1878 na CC, may mahal yan. Carson City is so expensive. Nga lang, mas mahal to mga to. 7 gold coins on slabs, as you mentioned, ano? 7 gold coins. Tapos meron tayong 4 European coins. Na raw coins na tinatawag. Raw coins, So yung naka-slab coins, ito yung in-slab ng kinertify ng isang third-party grader. So dalawa lang yan, yung certified na dalawa lang, maganda, na reputable. Yung NGC, Numismatic Guarantee Corporation. Ito yun. Ganito. Okay. Tsaka, yung PCGS, Professional Coin Guarantee Service. Tama ba? And you can recognize kung authentic siya. Yes. So, ito mga gold talaga to. So, ito ay gold coins. Ako, papawisan ako agad dito. Mainit na nga, mainit pa lalo. Mainit pa lalo. Naku naman.
yung binibigay sa akin mga items, ano, talagang matindihan, hindi man lang yung mga barya-barya mga silver. Ito mga barya-baryang gold, grabe. Ay, nako. Sige, ito sir, itong mga to, since na-certify na siya, okay na yan, as is. Okay. Pwede nating tanggapin yan. Okay. Pero ito sir, willing ba kayo i-test ito for gold? Sure. Kasi bukod sa foreign country siya, hindi natin alam kung ano, mukha naman tunay, ano? Pero just to be sure, kasi sigurista tayo. Oo. Dahil sigurista tayo, tatanggalin natin to. Sige. Itetest Sige, natin. go ahead. Total, hindi naman siya sealed eh. Or Italian, ano to? Lira din yan. No? Italian lira. Yan. Swiss franc. So, Swiss franc, dalawa. Okay. Tsaka merong French. Tapos merong Netherlands yata ito. Netherlands. 10. Gildel. Oo. Guilders. Guilders. 1875. Tingnan mo yung mga dates. So, 1875, 1878, 1894. Yan. So, ito mga to, magtataka kayo. Ang tanda na nito. 18, ano pa to? May higit 100 taon na. Oo. Pero yung kondisyon niya, parang minint lang kahapon. Hindi ba? Kasi nga, ang gold, hindi siya naapektuhan ng mga elemento. Elemento, Oo. Kahit acid, hindi siya kaya ng acido. Hindi nangingitin. May isang exception nandito, kalaban ng gold. Ano? Kumbaga sa baraha di ba ikaw yung alas. Alas. Pero sa pusoy dos, talo ka ng dos. Pero ito, ang nakakatalo sa gold ay mercury. Mercury. Kayang tunawin ng mercury ang gold. Kaya kung may gold coins kayo, iwasan nyo madikit sa mercury. Saan mo kayo kukuha ng mercury, di ba? Sige pa, buksan na natin sa to. thermometer. Yun, pwede. Pero mga thermometer ngayon, ano na? Yung digital thermometer ba? Meron, hindi na to. Meron pa bang mercury yun? Wala na siguro. Wala na yata yun. Kasi digital na. Pero paano nila, nataka ka rin paano nag-gauge ng digital temperature ang thermometer? Yan ay nasa sa mga engineers na yon. Sige po. Kung sakali po ba sir, magkano gusto nyo dito? Well, alam ko na yung list price niyan is only for the listing, parang reference yan. Ano po ba ibig sabihin natin ng list price? List price from the website. Okay. Yung nakikita ko sa website na presyo niya. Okay. I have no intention of selling it at that rate because I know hindi mabibili yan. Okay. Unang-una, wala tayo sa abroad. Okay. Pangalawa, sa akin, it's more of partly giving it to somebody who will cherish it. Okay po. Like I know you've been collecting coins since you were at an early age. Yes. Sir, I must ask, no? Sa inyo ba talaga ito? Yan ay naiwan ng kapatid ko sa akin. He passed away a year ago. I see. Okay. Exactly a year ago. 2 days. 2 days from now? No. April 17. 2023. Okay. I'm sorry, sir. So I had to let 1 year pass before I pass it on naman. So, mahal na mahal kayo ng kapatid niyo, no? I cannot say na I'm selling it. I'm passing it on. Tama. Ako, thank you, sir. Hinihiram ko lang to. Diba? Hindi siya, pwede ko siyang itago ng matagal, pero eventually, I must pass it on. Correct. Eventually. Pwedeng mamaya, pwedeng next year, kung mabibili ko. At kung ma-afford ko yung presyo ni sir. Diba? Kasi hindi biro ito. Hindi biro itong hindi na ito yung hindi ito yung katulad ng silver. Pero alam nyo ba, sir, na tumataas ang taas ng value ng gold ngayon? Oo. Pero
the value of gold is always the inverse of the value of US dollar. Pag tumataas ang dollar, mababa ang gold. Tama po. Tsaka, tumataas ang gold, tsaka silver, pag merong conflict, pag may conflict sa gaya ng pandemic. Pagka stagnant yung takbo ng business, ng economy. Oo. Hindi lang standard kasi ang gold is meron siyang intrinsic value. Sabihin, kung yung gamitin pang exchange, pwede mo siyang gamitin pang bayad. Kahit wala kang pera, pwede. Like if you run out of dollars, sell your gold. Oo. Like, kasi yung pera natin ngayon, diba? Yung pera natin ngayon, tinatawag na fiat money. Yun. Ang fiat money, ibig sabihin, valuable lang siya. May value siya dahil lahat tayo nag-agree na may value siya. Pero paano kung dumating yung punto na hindi tayo lahat na nag-agree? Tama. Kunyari, yung Philippine peso. Wala na siyang value. Kung nagkaroon tayo ng hyperinflation, sabihin natin, wala namang value yung pera mo. Peso eh. Mas mahalaga pa yung ganitong currency o ganyang currency. Diba? So, hindi siya, yung Philippine peso mo, mag-agree siya may value. Nag-agree tayo lahat dito sa Pilipinas na may value. Pero punta kasi ibang bansa, ano to? Diba, ano yan? Parang yung pera natin hesitant yung foreign countries na ipalit diba? Hesitant pa sila. Kaya natin, yung mga African countries, pakita ka ng currency dito, pwede ba ipalit sa'yo to? Mag-hesitate ka. Mag-hesitate. Kunyari, galing Burundi, o Burkina Faso, o Somalia. Anong gagawin ko dyan? Anong gagawin ko dyan? Hindi siya universally accepted. Pero ang gold po, saan ka mang bansa, accepted yan. Diba? Accepted yan. So, iti-check ko lang ito, sir. Yan. Okay, wait. Check ko lang ito kung ilang grams. Or ounces. Oo. So, ito ay roughly mga 6 point something. Maglalaro itong sa ganitong size, mga 6.5. Between 6.5 to 6.8. Mga 6.6, 6.68 grams. 6.7 bali 6.4 times 3 is 19.2. 19.2 plus 6.6. Total niya na yung gold in grams. Okay. 25.8. 25.8. Okay, 6.3. 6.4. Mga naman, mapapasok naman ito sa mga, niya. Pasok dun sa, so, legit. Legit pagdating sa timbang. Sigurista, ganun ka sigurista. Sige. So, magkano po ito, sir? Bigyan niyo ako ng value. At least matansya kung pwede kong kunin. Okay. Nung kinuwenta ko itong mga nakalisted, except for that one, ang halaga niya umaabot ng in peso or in US dollars, 18,000 US dollars. 18,000 US dollars? Oo. Parang ano yun, roughly 1 million. Pag kinonvert mo, 1 million yun. 1 million. Sa exchange rate ngayon. 80, at the exchange rate now. Now, I do not expect na yan ay mabibili at that rate kasi if this is something that will provide opportunity for you, dapat may margin ka, di ba? Yes, sir. So I'll leave that to you kung ano yung gusto mong presyo. Okay. So ano kasi yan, by way of explaining, kayo pwede rin kayo mag-post online nito. Pwede niyo pero syempre may mga particularities yung description. Correct. Hindi porque dun sa nakikita niyo online yun yung presyo o sa YouTube, yun na yun.
Kasi iba-iba rin yung condition ng mga coin. Okay. Tsaka ibang year, ibang presyo. Ibang presyo. Although tingin nyo dyan, 1 million. Ano ba yan? Hindi ko in-expect Hindi na. yun. I don't expect to get that same amount because since I'm passing it on, Okay. whatever opportunity you'd like to get out of this, whether you want to keep it longer, gusto ko magkaroon ka rin ng sarili mong Nako, maraming salamat po, sir. opportunity dyan. Nakakatuwa naman, maraming salamat po. At yun nga, nagbenta kayo at nagtiwala sa akin. Yun, yun nga lang, siyempre just like any business, kailangan nating presyohan. Diba? Hindi nyo nga binibigay sa akin, di ba? Ayan, talagang babayaran ko rin kayo. Hindi nga lang sa presyong sinasabi natin. Pwede pa to, sir, sa 450? Teka. I think a fair deal would be getting at least half of its listed value. And remember, the 5 coins or the 4 coins and plus this one, hindi kasama yung doon sa nilista ko. So ito lang yung lista nyo. Ito lang yung nilista. Itong pito. Okay, so, Sige. ang ano ko dito, para mas madali for you and me, $500,000. $500,000? Naku! Kaya ba natin to? Ano kaya? $500,000. Tapos hindi nyo pa sinama to, no? So sa list value, siyempre, baka ano rin, since hindi naman kayo collector, baka mali rin yung list value na 1 million. It can be, it can be wrong. Baka it can be wrong, or you can be right. Either way, yun yung presyo nyo, 500,000. Tapos meron pa kayong Morgan dollar. Kasi I wouldn't know the price until I research it. Tama po, tama po. And most of these only come as a surprise. Even yung pagpunta ko rito, it's surprising to me na meron palang aficionado sa Pilipinas nitong mga ganitong coins. Yun. Marami po, marami. So, my presence here comes as a surprise to me, you know. Well, your presence here comes as a surprise to me too. Yan, 500. Sige, medyo mabigat yan, pero sige, sir. Okay. Sige, sir. Thank you po sa sa magandang deal at salamat sa pagpapamana nito sa atin. Nanggaling ako dito sa Dekada Collectibles, and for almost a year, I was contemplating on looking at the value of the coins that were handed over to me by my brother. And I waited for 1 year to pass from the time of his death to come here at Dekada. And I'm lucky to be able to talk to Angelo, who is very knowledgeable and who's very accommodating in entertaining me to figure out which direction I would go, whether to keep them or to sell them. And I ended up selling them, or in short, passing it over to him. Because right now I'm 72, I don't know how much more time I have in my life, and I don't want to keep valuable things that most people, when they see my stuff, will wonder kung meron bang value itong mga maiiwan ko. So I want to get rid of all those nuisance that maaari kong maiwan when I leave the place. And I'm happy that galing ako dito, and I was able to find somebody who is sincere and who is qualified to measure, examine, and accommodate my request. That's all.